Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw, January 21. Makakasama natin ngayon si Department of the Interior and Local Government Secretary Juanito Victor Remulla para talakayin ang isang mahalagang usapin. Good morning, Secretary Remulla. Magandang umaga. Magandang umaga sa inyo lahat. Unang-una, kakatapos namin ng meeting ng ating Pangulo at pinag-usapan namin ang budget ng DILG for the year 2025. As submitted to yung binigay sa NEP at ang final outcome sa GAA ay maraming mga variances na nakita. As submitted, tinanong ng Pangulo ko anong mga priority programs natin. Siyempre, number 1, yung Integrated National 911 System. At number 2, ang enhancement ng capacities ng BFP at saka PNP. Ngayon, pagdating sa budget, ay ito yung mga nakita namin na variances na hindi included sa programa namin. Dapat kong paalala sa inyo na ang budget na to ay budget ni dating Secretary Benher Abalos na sinabit ng August-September. Ako pinag-assume ng October 8. So tapos na sa Congress doon nung dumating ako. Sa Senate na lang ako nakaabot. Okay. Number 1, tinanggalan nila sa GA ang Philippine National Police IT program. Number 1, enhancement of the National Police Clearance System. From 619 million, ginawang 386 million. Ginawang 232 million. So, binawasan nila ng 386. Okay. Enhancement of National Police Clearance System. Sa NEP, 619 million 500,000. Sa GAA, 2025 GA, naging 232 million, so minus 386. Ito yung ginagamit sa online application ng payment for police clearance. Number 2, establishment of safe camp security system from 472 million 668,000 ginawang 161 million, so binawasan ng 311 million. Ang PNP Drug-Related Data and Integration and Generation System from 553 million, ginawa na ng 196 million, kabawasan ng 357 million. Ayun ang most glaring na nakita namin. Saan nila nilagay? Nilagay nila halos 1 billion sa all-terrain amphibious rescue vehicles for Region 5. Specific yan to Region 5. At naglagay sila ng additional 500 million pesos sa Intelligence Fund. So, as instructed by the President sa ating Budget Secretary, ay i-revert ang budget ng IT at tatanggalin yung additional 500 million pesos intelligence fund na nilagay sa GAA. So, return to original budget ng 820 million yata ang nasa PNP. Naging 1.3 billion. Ibabalik na naman sa dati siya. Yung savings na yun ay ilalagay natin sa launching and bidding out process ng integrated 911 system para sa buong Pilipinas. Pagkaon na ma. So from intelligence fund to 911 ang gagawin natin doon. So it will be a fully audited audited system na under scrutinous bidding. Example ng reforms na gagawin namin sa bidding procedures, dati sa BFP ay para makabid ka, dapat 10 years kang supplier, tapos naging 15 years kang supplier, tapos naging 20 years kang supplier ng BFP. Therefore, for the last 20 years, dalawa lang ang supplier ng Bureau of Fire. Ang fire trucks na binibili ng BFP dati ay naghahalaga ng 15 million kada isa. Ngayon, magiging 8 million na lang dahil in-open up namin ng bidding.
So from 2 suppliers, gagawin namin 10 suppliers as long as kaya nilang mag-fulfill ng supply at the best possible price at the same specs. From 15 million, bababa namin to 8 million dahil bubuksan na namin yung bidding supply, yung bidding contracts. Pangalawa, ang 911 ay fully integrated, language sensitive sa buong Pilipinas. So kung nasa Ilocos ka, Ilocano ang sasagot sa'yo. Kung nasa Pampanga ka, Kapampangan sasagot. Kung nasa and so on and so forth. Kung sa Bicol, Oragon sasagot. So language specific siya. Lahat ng ang bawat fire truck ngayon ay may magkakaroon na rin ng isang ambulance dahil meron tayong 5,000 nurses sa BFP. So i-utilize natin yung capacity nila by pag may dumadating na fire truck, may darating rin na ambulance na hindi standard practice ngayon. Furthermore, yung 911 will have from caller to call center to dispatch, integrated na lahat. Kasama na ang body camera at locator device ng bawat police car at body camera ng bawat police na responder. It will also have hyperlinks to video. So kung naka-WhatsApp video ka, pinapakita mo kung ano nangyayari, may bibigay lang na hyperlink sa'yo. At on the spot, may doctor na pwede mag-advise or police na pwede mag-advise ka anong gagawin. So it will be the state-of-the-art system which will be according to world standards ang gagawin natin. So ayun ang represent namin sa inyo. Thank you, Secretary. We're now opening the floor for questions. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Secretary. PBBM is thinking of extending the term of General Marbills po dahil sabi malapit na rin naman ng eleksyon. Hindi po kaya ito magdulot ng grievances sa hanay po ng pulisya. Hindi naman. 6 months lang naman ang extension at most. So, I don't see any reason. Mas importante yung stability ng institution, lalong-lalo na during elections. Kasi ngayon tapos na ang reassignment ng mga tao eh. So kung magkakaroon ng bagong PNP chief, hindi rin siya makaka-reassign ng tao. So might as well keep the status quo for till June, until after the BARM elections. Tapos pipili na ng bagong pangulo. Pero meron na pong mga naka-line up. May mga may listahan na po kung sino Oo yung... naman, meron na. Meron na. At alam nyo rin naman kung sino yung mga yan, yung mga contenders. Siyempre, nasa top sila ng hierarchy. So, it's the president's prerogative to announce kung sino yung ang choice niya. Thank you po. Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Sir, clarification lang po sir, yung 500 million from Intel Fund, ibuboost po natin lahat yun sa 911 system ngayong 2025? Yes, ubos natin yan. And then sir, ito po mga binanggit nyo kanina, yung body camera, yung pagbabalakas sa system, lahat po yung matatapos natin ngayong 2025. For June, launching natin sa Greater Manila, Cebu, at Mindanao. Isa tag-isang call center siya. Pero on test run, on beta run capacity. Pero by every month thereafter, sa bawat region, ilalunch na namin habang na-perfect yung system. Sir, how about sir yung mula sa pagkuha ng tawag hanggang sa pag-respond ng mga responders natin, yung time frame po kaya ano yung magiging improvement nun? Kung makuha namin lahat ng vehicles within 3 minutes, lalo na sa Metro Manila, makaka-respond kagad. Okay, sir. Ang problema lang, as per experience sa lahat ng 911 centers dito sa Pilipinas, 60% ng tawag ay prank. So, ang unang responder dyan ay magiging motorsiklo muna o barangay para tignan kung may emergency talaga. Or we will ask them to go on video kung meron silang video streaming para makita talaga kung ano nang mangyayari. Sir, yung 60% po, anong ginagawa natin kung prank calls lang yun? Meron po ba ng mga sanctions or iniimbestigan po ba? Ang problema kasi hindi pa integrated ang national ID system sa mga telco natin. So kaya nag-proliferate ang mga POGO dahil yung SIM card registration act na ginawa natin na hindi naging masyadong effective kasi walang national ID na attached. So minsan, ang isang tao,
100 ng SIM card niya na nabibili. So that has to be integrated also. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Secretary, good morning po. Morning. Sir, clarification lang doon sa tanong kanina ni Ms. Eden. Kasi ang pagkakabanggit nyo kanina, tungkol doon sa possible extension ni General Marbil, sabi nyo 6 months extension lang naman. Ibig ba sabihin, sir, nakapag-decide na si Pangulong Marcos sa He hasn't announced it, but he has indicated that he is inclined to doing it. So, wala pang final announcement. Ang birthday natin ni General Marbil is February 7. So, before that, he will announce kung anong decision niya. Pero sa meeting nyo kanina, Secretary, hindi yun na napag-usapan niyo. He is inclined. Inclined lang ang word na ginamit niya. Daryl Esguerra, PNA. Good morning, Secretary. Sir, bali with the changes na in-announce nyo kanina, bali magiging magkano yung Intel funds ng DILG and PNP for 2025 po? 832. Hindi, yung previous, 800. 830 yata. Babalik sa 800. Ibabalik sa 800. Will this be enough to safeguard the country considering na kahapon merong pinresent sa NBI na Chinese spy po? NBI is DOJ, So, hindi siya kasama sa DILG. Pero, as according to NEP, na sinubmit ng department nun, it was enough. Bigyan na lang dinagdagan. And then, yung dinagdag dyan, was not discussed during the budget deliberation. Dinagdag lang nila. Kaya, tataka rin kami. Kaya, pinatanggal na rin. Sean Ayu, People's Journal. Sir, during your meeting with the President, na-pinpoint niyo po ba kung sino ang who's responsible sa mga realignment ng budget? Kasi halos lahat ng mga tinanggal na budget, lahat pinababalik ni Presidente. Natukoy po ba kung sino ang nakialam ng gusto sa budget? And what's the reason behind it? Bakit ginalaw ng todo yung Hindi budget? namin alam. Ang alam na namin, specific siya pumunta sa all-terrain amphibious vehicles for Region 5. Ayun ang pinaka-glaring na nangyari. Yung 500 million additional intelligence fund, hindi namin alam. Na yun na lang sinabit ng GAA sa amin. So, we don't know kung sino naglagay. Yes, sir. Ivan Mayrina, GMA7. Secretary, I'm wondering how you can realign or revert the budget to the IT and tanggalin yung 500 million. Isn't that circumventing the GAA? Kasi pinirmahan na ng Pangulo, batas ito eh. How exactly do you intend to do that? Yusek, nasan yung language ng veto message? Okay, in section 6 of the veto message of the President, and I quote, in the exercise of the budget execution function vested upon the executive branch, it is understood that the increases in appropriations and new budgetary items introduced by the Congress in the budget shall be subject to the national government's cash programming, observance of prudent fiscal management, applicable budget execution rules and procedures, and approval by the President based on the program's priorities of the government. So therefore, considering that such increases in appropriations and new budgetary items will have corresponding effects on the outputs and outcomes of the agencies concerned, the DBM shall inform the said agencies of the changes in their respective appropriations and require the submission of their revised performance targets. So, in that language, pwede talagang ibito ng Presidente on a line item basis. So yung 500 million po na naka-allot for intelligence fund at ililipat, i-revert sa IT, so kailangan mo nang hanapan yun ng savings or can the President do that immediately? It will be, hindi ko na process yan. The DBM will be the one. Sila ang mag-reprogram ng budget. As according to the President's instructions. Thank you. Do you have more questions from the MPC? Ayan. Yes, sir. Melvin, Inquirer. Sir, just to follow up on that, in layman's term, paano po yun? Kung nakita ng Presidente na hindi kailangan, tapos i-inform niya ang DBM, please kaya palitan nyo
i-revert nyo, balik nyo. Pwede niyang So- gawin yun. So at this point, meron na pong declared savings ang DBM para Not yet. After the day, I think he will announce. Pinag-aaralan nila. Pero yun ang suggestion namin. At nakita niya, nung nakita niya yun, bakit ganito? Hindi ko rin mapaliwanag kasi wala naman ako dun sa GA, hindi ako present dun. So sabi niya, mali yan, ibalik niyo dun sa dati. According to the NEP. Christian Yusores, Radyo 630. Isaac, paulit lang po yung na-mention nyo kanina na may halos 1 billion na inalter at inilipat sa dubious rescue vehicle sa Region 5. Hindi naman dubious. Hindi kasi namin dubious. I misheard po siguro ako. Saan specifically, sir, sa Region 5 po yun? Anong office? Ay, hindi nakalagay. Nakalagay lang BFP Region 5. Nakalagay sa budget. Pero under the NEP, sir, saan po dapat siya? Wala siya sa NEP. Wala sa NEP yan. Dinagdag lang nila. Specifically to Region 5. 1 billion pesos worth, I think. Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam. Basta nilagin. Pero yung 1 billion na yun, sec, saan na yun ililipat po? Or ililipat? Yung 1 billion na yun ilalagay sa 911 system. Hindi, specific nga eh. Specific na kalagay na amphibious motorized vehicles for Region 5. Amphibious. pala. Amphibious. Sorry po. Amphibious. And, Kung naman, baka kumakot ng, buti na lang na-clarify mo yun. apo, Marami na kang galit sa akin, marami pa, dadagdagan nyo pa. last na lang, sec, na-receive na po ba ng DBM ng DILG yung nirelease ng DBM na 13 billion pesos para po sa pension ng mga military and uniform personnel for first quarter? Sabi po ng DBM for attached Ito yung agencies. USEC namin for finance. Ano bang... PNP yun, hindi sa amin. Okay po. Thank you, sir. Thank you. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Handaan ka. Sir, yung ibang mga priority programs, like yung SafeCam security system, paano naman yun, sir? I-revert ng budget yan. Babalik dun sa as intended in the NEP. Re-revert siya. No other questions from MPC? Maricar? Ay, sorry, Ann. Bombo Radyo. Sorry. Sir, sinabi nyo kanina na nagkaroon na ng assignment ang mga panibagong assignment. So magkakaroon po ba ng yung reassignment ng mga PNP effective na po ba kailan? Tapos na nung January 8. I January. think January 8 was the last day. So ng ilan po reassignment. yung PNP personnel, sir, na nalipat? Thousands yun. Thousands. From different camps, nililipat sila. So January 8, sir, na implement yung nag-implement reshuffle. na. Yung reshuffle. Yun yung mga police, sir, na may mga kamag-anak na tatakbo sa halalan. Iba doon, iba doon, may ganyan. Marami sa kanila, ganun. Okay, thank you, sir. Ibang regional directors pinalitan rin. I think Region 3, Region 7, Region 9. Parang ganun yata yung mga napalitan. Okay, thank you, sir. HPG rin pinalitan. Okay, before we end, Secretary Remulla, would you like to give a few closing statements? Yes, I'd like to thank the President for his support sa budget ng DILG. Bagaman hindi naman sa akin nag-umpisa to, ay nakita niyang rationalization na kailangan as according to the NEP at ang kaya pagtatanggal ng mga budget na hindi kailangan sa hanay ng mga pulisya, BFP at mga ahensya ng DILG. Sir, may habol na question from Any update kay General Bantag? Wala pa. We know where he is, but we haven't found him yet. But we will find him soon. Pretty soon. Diyan lang yan. Okay. Thank you very much, Secretary Remulla. At dito na nagtatapos ang ating press briefing ngayong araw. Maraming salamat, Secretary Remulla. Thank you very much. Malacanang Press Corps. Magandang hapon.